balak po ng Quadcom sa pangunguna po nito ni Dan Fernandez, no, nagpanukala po na balak nilang imbestigahan ang Intel Fund ng Pangulo ng Presidente na ng Pilipinas, yung gusto niyong babuyin, no? Siguro hindi na po karapat dapat yan, no? Grabe, no? Kitang-kita po ng mga tao ngayon. Iimbestigahan nyo yung Pangulo, yung Intelligence Fund. Never pa pong may nag-imbestiga. Intelligence Fund ng Pangulo ng Pilipinas, iimbestigahan nyo kung ito po'y ginamit sa war on drugs. Natural ginamit yan. Pero hindi dapat malaman ng taong bayan kung paano ginagamit yan. Grabe na po to. Kitang-kita na kayo. Magkano ba? Quadcom. Antindi nyo. Yung mga taong pinasasama po ninyo. Pinasasama ninyo yung mga taong nagbuwis ng buhay, itinaya nila ang kanilang buhay para sa pakikibaka diyan sa mga droga na yan. Grabe. Grabe po kayo. May sisingilin po kayo ng mamamayan. Unahin na po natin yung sinasabi po nito ni Lucy Torres. Ang ganda ng mga punto ng mag-asawa. Sabi ng mag-asawa, hinggil po dito sa war on drugs, no? Ulitin ko lang po yung sinabi ni hindi po tatakbo po ng governor yan. Alam ko ng Laguna. Mga taga Laguna, alam nyo na dapat gawin diyan. Okay. Sa totoo lang po, hindi lang po si Dan Fernandez yung si Dan Fernandez ba ang pinakautak niyan? Kayo naman maniwala naman kay si Dan Fernandez ang utak niyang Quadcom na yan. Siyempre si Martin Romualdez yan, tsaka si Saldico. Okay. Sa totoo lang po, maganda po ang war on drugs. Kaya po si Pangulong Duterte, nagkamit po yan ng pinakamataas. Huwag nyo pong baliktarin ngayon. No? Ginamit ba Intelligence Fund? Malamang. Sa war on drugs, malamang ginamit yan. Masama po ba? Masama na po ba ngayon? Pinasama nyo na kagad? Isang presidente lang po, masama na ngayon. Ano po ang mabuti? Hayaan lang yung mga drogista. Hayaan lang manalasa yung droga sa Pilipinas. Yan ang mabuti. Katulad ngayon, meron po talaga tayong war on drugs? Tokis lang po yan. Ano sabi ni Richard Gomez? Imposible, sasabihin mo. Sumuko na kayo na walang barilan. Huwag na kayong magbenta ng droga, ng tokis lang. Pucha, kahit siguro pinakabobong tao, hindi maniniwala sa inyo na tinotokis nyo lang. Drug Lord, pwede ba huwag ka magbenta? Sige po, nagdadaan naman kami sa pakiusap eh. Drug Lord, wala na magbebenta ngayon ha. Sige, mahal na Pangulo, opo. Hindi na po kami magbebenta. Ano gagawin nila? Paano sila kikita? Hindi ako makapaniwala na yung mga Pilipino mapapaniwala ninyo. Yan po ang malaking kalokohan. War on drugs na bloodless. Bloodless lang, totoo. Pero meron ba kayo nahuli sa bloodless na war on drugs? Meron ba drug lord ngayon? Kaya talagang lang no? Correct, pamparte-parte lang yung utak ng presidente. Ano sabi ni Richard Gomez? Imposible yan. Hindi mo masasabihan yung mga drug lord, wag na kayo magbenta. Salitaan. Huhulihin mo yan. Magkakaputukan. Real talk po yan. Ngayon, bidang-bida na, pati yung mga kasabwat. Okay, isa pa po. Maganda rin yung sinabi ng asawa, si Lucy Gomez. Kasi mayor siya ngayon eh. Kahit na ano pa po, eto real talk to. Kahit na ano pa po ang gawin nila mga mayor sa baba na paglilinis ng kanilang lugar,
kung malakas po yung protector sa taas. Napaka-practical po nito mag-asawa na to. Madaling unawain. Kahit anong gawin ng mayor, mag-conduct ng mga anti-drug campaign, manghuli yung mga pulis. Kung malakas po, nanggagaling po sa taas yung protector, wala pong magagawa yung mga mayor sa baba, yung mga barangay captain. Hindi kikilos yung mga barangay captain na yan. Lalo na ngayon, bloodless. Tatahimik na lang kami. Bubulag-bulagan na lang kami. Mamaya makapatay pa kami, masisi pa kami. Di ba? Kaya maganda po nung panahon ni Pangulong Duterte. Alam nila, may backup sila ng Pangulo ng Pilipinas. Ngayon, wala po talaga. Protector nasa taas. Takan-takan na po yung mga tao, Wadcom. Kung kayo po ay masyadong may tapaoho, takantaka po ang mga tao, bakit po ninyo pinagtatanggol ang mga drug lords? Drug lords po yung mga pinag-uusapang napatay. Bakit po kayo galit na napapatayan ng drug lords? Wadcom. Ang mga tao po nagtatanong. Nagtatanong ang mga tao. Tapos Intel Fund. Maski po noong pang, may nabasa ko rito, panahon pa ng Roman Empire. Panahon pa po ni Hesukristo, nauna pa po kay Hesukristo yung Roman Empire. Dahil si Poncio Pilato, bahagi yan ng Roman Empire. Meron ng intelligence fund, ginagamit nila yan sa pagpuksa ng mga kalaban. Intelligence fund po. Ay normal yan sa mga pinuno. Lalo na ng presidente ng Pilipinas, Dan Fernandez. May nakita ka bang presidente na walang Intel Fund? Hindi nyo pwedeng imbestigahan yan. Tanong, meron bang ugnayan yan? Ginamit ba sa tingin nyo yan sa war on drugs? Malamang. Masama ba yun? Hindi. Masama yan kung binulsa yan. Pero kung ginamit dyan sa war on drugs, hindi masama ang Intel Fund. Hanggang kailan ba yan? 2028? Kaya mga kapatid, talagang mangampanya kayo. Matataplaugan niya mga congressman na yan pag napagtatalo lahat yan. Lahat ng mga maaangas dyan, ipatalo natin. Kung kayo, mga kababayan niya mga yan. Kasi pag nanalo po yan, mas lalong mag-aangas yung mga yan. Yung mga quadcom na yan, pag nanalo po yan, mas lalo tayong aangasan ng mga yan. Ngayon lang po ako nakakita. Presidente. Pero nung presidente, purim-puri. Ano sinabi ni Bongo? Nagpapalakpakan kayo. Ngayon, minamasama na po yung sinabi ni Bongo na nakinabang sila. Nakinabang kayo dahil tumahimik yung mga lugar niyo. Nakinabang kayo lahat sa war on drugs. Automatic dito kay Llamas tsaka sa mga ignoranteng tao pag sinabing nakinabang yung nakawan . Hindi ba pwedeng nakinabang dahil yung lugar ninyo ay tahimik sa war on drugs? Nakinabang kayo? Yun ang ibig sabihin. Pero pagdating dito sa mga dilawan kakamping, ang nakinabang, kwalta, nakinabang, nakapagnakaw. Utak talaga mga magnanakaw . Yung sinabi ni Bongo na nagpapalakpakan kayo. May pera ba sa palakpak? Pukin. Na kayo'y nakinabang for 6 years. Nakinabang kayo dahil tahimik sa mga lugar nyo. Hindi ibig sabihin na nakinabang. Sabi ng mga dilawan, ipaliwanag mo yung Bongo, yung ibig sabihin mo na nakinabang. Putang nakinabang sa kanila, nakapagnakaw ng pera yung mga to. Ganyan talaga pag utak magnanakaw . Ay nakinabang. Magkano nakinabang?
Ang ibig sa kanila sabihin, hindi ba pwedeng nakinabang tayo sa war on drugs dahil tumahimik ang ating lugar? Hindi ba pakinabang ng mamamayan ang tawag doon? Pero sa utak kasi ng mga magnanakaw, ang ibig sabihin ng pakinabang, kwalta, mga mukhang pera kayo. Paano mukhang pera ba talaga yan? Opo, ngayong araw na to, transfer na naman 30 billion mula po sa PhilHealth. Papunta dito sa unprogrammed funds. Badong, paliwanag mo nga sa amin bakit may unprogrammed funds. Alam niyo po kasi unprogrammed funds, sa simula po nang nagbabudget sila, napupursi po ng mga nasa gobyerno, tataas ang ekonomiya natin. Kikita na malaki ang Pilipinas. Aanin natin ang pera, sobra-sobra. Kasi ikot ng ikot si BBM, yan. Papasok na yung mga foreign investors. Dahil yung mga inikutan ni BBM, eto na, magpapasukan na yan. So, dadami pera ng Pilipinas. Hindi mo pwedeng gastusin yung pera nang hindi dumaan sa batas. Kaya meron tinatawag na unprogrammed funds. Walang pera, pero may programa. Ine-expect mo, gaganda ekonomiya, natural. Kaya sila, sahod na kagad, nakanganga na kagad eh. Hindi pa tumutulo. Wala pang ulan, nakanganga na sa ulan. Sahod na agad. Alam niyo yun po ang ibig sabihin ng unprogrammed funds. Hindi pa kumikita gobyerno, may nakasahod na sila Martin para hindi na ayaw nila yung ano eh. Ayaw nila yung may pondo diyan na kaya nga tinawag na pondo, 'di ba? Meron mo ng pondo diyan, mapupunta doon halimbawa kumita ang Pilipinas. Puta, yan ibig sabihin kung kumita tsaka mapupondohan niya ang program funds na yan.